Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik ang Family Rosary Crusade. Ilan sa pinakamaraming tagpo sa buong pagdalo ni Pope Francis sa ating bansa nitong Enero ay naganap sa sa kanyang pakikipagtagpo sa mga kabataan sa University of Santo Tomas. Naroong ipinagdasal niya at personal na pinasalamatan si Cristel, ang volunteer na nasawi sa Tacloban. Naroon din ang awit ng sabay-sabay ng Tell the World of His Love at ang pag-akap niya kay Glyzel Palomar at ang kanyang hamon sa mga dumalo na huwag matakot lumuha. May natutunan ba ang ating mga kabataan sa aspeto ng pagmamahal sa iba at sa kapwa? Mga kaibigan, narito ngayon si Alnera Mia at ang kanyang karanasan sa UST Papal Visit. Hi, Almira. Alright. Nako, ikaw ba'y nakarecover na sa iyong excitement mula sa UST? Hanggang ngayon, may hangover pa rin po. Okay, but it's a good hangover. Yes. Right, good. Kasi alam mo, parang tayo collectively parang inaasam-asam pa natin ang presensya ni Santo Papa, no? So, parang ayaw natin bitawan. Ika nga sa Comunal Lingwahe, we cannot move on. Yes. But in a good way. In a good way. Alright. So anyway, nandun ka. So, unang-una, sige, matanong mo kasi, anong oras ka pa nag-camping doon? Umalis po ako ng bahay ng 2:30 a.m. Tapos, since sarado na po yung mga daan nun, from Welcome Rotonda, nilakad na po namin with my sisters yung to UST. Pero alam niyo, worth it, di ba? Yes, of course. Alright. That's good. Anyway, sige. Pag-uusapan natin ngayon ang iyong experiences tungkol dun sa encounter with the youth. Yes. Okay, unang-una ikaw, paano ba hinanda ang iyong sarili sa encounter with the youth dun sa UST? Mahaba-habang tulog po before the day. Yes. Kasi, ayan po. Tapos, siguro po, prayers din for the Pope and for the event itself. Ayun. Kasi, nung one time sa Mass, I remember yung sinabi ng pare, sabi niya na, we should prepare ourselves for the coming of the Pope. And so, what he advised us to do is to pray for the event, for the Pope, and for ourselves as well. Kasi, syempre, you don't go there para lang makita si Pope. And, hindi naman talaga siya yung reason why you're going there. It's God why. Your reason is God kung bakit ka pupunta doon. I feel humbled already just listening to you and your answers, Bia. Anyway, next question. Ano yung pinakamahalagang sandali sa'yo sa buong stay mo sa UST for that encounter? What was the most important experience? Medyo mahaba po yung araw kasi noon, so maraming nangyari. Pero, yung pinaka-memorable po siguro na part ng araw na yun is yung simply makita si Pope na dumaan sa harap mo. Parang napaka-humbling nung experience kasi honestly, nung time na yun, hindi ako makapagsalita na maluluha ka na lang talaga when he passed by. Kasi parang feeling mo ang lapit-lapit mo kay God nung mga time na yon. And hindi ko makakalimutan kasi parang affirmation and assurance that God really exists. Sa simpleng pagdalaw lang ni Pope dito sa Pilipinas. Parang hindi mo ma-explain kung may malalim na kumukurot na umihila sa'yo. No? Yes. Totoo yun. May isa siyang sinabi, di ba, yung huwag matakot lumuha. Sia valiente. Ikaw, as a young tengan person, miedo a llorar. Be courageous. Please don't be frightened Sabi po of crying. nung lalaki na nag-speech. And then yan po yung sagot ni Pope sa kanya. Kahit siya hindi niya maintindihan. And ako, kahit parang kung babasahin mo or kung maririnig mo, parang kung titignan mo, ang simple lang naman niya kasi. Pero malalim talaga siya, so mahirap talaga siyang intindihin. Pero sa isang katulad ko, siguro na yung sinasabi ni Pope Francis na wag matakot lumuha is yung, siguro wag tayong matakot na aminin sa sarili natin na may mga bagay na hindi natin kayang gawin. At may mga bagay na hindi talaga mangyayari
base dun sa kagustuhan natin. Ay, yun po yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi ni Pope Francis. Well, don't worry, there's no right or wrong answer. Yeah. Alam mo, Mia. Alam mo, yung mga ganong klaseng bagay or mga katotohanan ganun, minsan they mean things to you, different things to you at different times in your life Yes. and at different circumstances. Kaya, well, yes, you hit the nail on the head and that's what it means to you right now as a young person. Now, sige, going back to that, no, kasi maraming takeaways ka. Ako nga, ito lang, dinownload ko lahat ng mga videos ulit para mamaya, at some point naman, medyo gusto ko mag-refresh naman. Ano ba yung pinagsasabi doon na, di ba? Ma-refresh ka ulit, ma-reboot yung memory mo eh. So, ngayon, sige, 2 weeks after, ano yung personal na mensahe sa'yo? Sa'yo, not generally as a, for the Philippines, but for me, anong personal na mensahe sa'yo ni Pope Francis? Actually, madami po. As in, sobrang dami. Pero siguro po, yung nasa isip ko ngayon na message sa akin nung pagdating ni Pope Francis is to not be afraid to seek true love. This is another challenge. Parang na wag tayong Desafío del matakot amor. na hanapin challenge kung of love. paano ba talaga yung magmahal ng totoo. ¿Cuál es la Yung materia magmahal más nung- importante? Kung Que paano tienen que aprender magmahal en la yung universidad. Diyos Which is the most para sa important atin lahat. subject that you have to Kasi learn in university. mahirap siyang gawin. ¿Cuál es la materia más May- importante que hay que aprender May en la mga vida? What is pagkakataon the most or important subject you have madalas to learn in life? imposible talaga. Aprender a Pero amar. To learn naniniwala how to po love. kasi ako na Y este es el desafío que la with vida God, te pone nothing a is vos hoy. impossible. Aprende a amar. And this is the That's challenge true, Yes. that life offers Mia, you. sige, as we wrap this interview, no, last na lang, gaya na sinabi mo, marami kang natutunan, maraming mensahe, maraming iniwan na challenges si Pope Francis. And often yung palagi sinasabi ng tao is, yung mahirap yung pag nakaalis na siya, pagka medyo nag-die down na yung init at yung uso, ika nga, how do we live the challenges of Pope Francis every day? Ano ba yung, paano natin bubuhayin yung mga hamon niya sa atin? Paano natin tutuganan yung mga yun? siguro po, unang-una, by prayers. Kasi malaki po talaga yung naitutulong ng pagdarasal. And siguro pangalawa, magsisimula rin po kasi sa atin yun kung gaano natin kagustong gawin at kagustong lagpasan or abutin yung mga hamon sa atin. Hindi lang ni Pope Francis, pero ng lahat ng tao sa paligid natin at ng buong mundo. Kung tutuusin, sa atin magsisimula yun. Kapag may gusto tayong gawin para sa sarili natin at para sa ibang tao, I guess, kung gusto natin talaga siya, kung gusto natin siya enough, magagawan siya ng paraan. Me, I'll go off the script for a while and then I'll ask you something. You're a young girl at maraming, diba, itong kabataan, itong mission niya, in a sense, marami nito is itong really tungkol sa inyo. Ikaw medyo malalim ka na dahil malalim ang iyong pag-iisip tungkol sa pagdalaw dito ni Pope Francis. And then I'm sure, marami sa mga kaibigan mo, nag-beach siguro, or nagbakasyon, nag-ibang bansa. Ikaw, paano mo ibabahagi or paano mo buhayin yung diwa ng pagdalaw niya rito? Kahit na, di ba, sa iba na parang wala masyadong pakialam. Siguro po, medyo mahirap. Pero yung pagkatapos po nung pagdalaw dito ni Pope Francis, siguro po yung mga ginagawa ko na lang is parang sinishare yung experience dun sa araw na yon sa ibang tao. Kasi in that way, kahit wala sila doon, ganun, nakikita nila at may malaki yung possibility na maramdaman nila at marinig nila kung ano yung message nung araw na yon ni Pope Francis para, hindi lang para sa akin, pero para sa kanila din. And siguro yung, sabi ni Pope Francis na Solo te falta una cosa. pag You lack only one thing. Became a beg. may sinabi siyang linya doon na Became dapat a maging beggar. beggars din daw tayo, sabi To niya. become a Tapos, ayun, ito, yung mga
Dati po kasi, kapag may mga bata na lumalapit sa akin tapos humihingi ng pera, binibigyan ko lang sila. Binibigyan ko lang sila for the sake na masabi ko sa sarili ko na binabigyan ko sila. Pero after nung kay Pope Francis, tapos may lalapit sa aking bata, magbibigay ako and at the same time, I'll pray for them. And there were times na, kunwari, since estudyante pa lang po ako, and may mga pagkakataon na dahil allowance lang naman po yung binibigay sa akin, wala po talaga akong maibigay. And pag wala po akong naibibigay, I feel so down. Kasi wala akong maibigay, wala akong maitulong sa kanila. And pag dumarating po sa point na yun, magdadasal ka na lang ulit for them. I think yun na lang po talaga siguro yung pinaka-effective na magagawa ko for now. Thank you very much, Mia. At yan po si Mia at ang kanyang views at ang kanyang mga alaala tungkol sa magical day na yon sa University of Santo Tomas. Magbabalik po ang Family Rosary Crusade pagkaraan ng ilang paalala.